na Pasko, patok na patok ang mga pagkain negosyo. Ang paggawa ng sari-saring panghimagas ang aming ibibida na ngayong holiday season ay siguradong mabenta. Ang delicious dessert, paboritong-paborito nating mga Pinoy. At hatid dito ang matamis na balita na hindi lang pampabusog kundi pandagdag kita rin. Sa barangay na ito sa Quezon City, marami raw mga mommy ang walang pinagkakakitaan at maghapong nakababad sa tahanan. Kaya naman kung ano-ano na lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Gaya na lang na nakilala namin si Nanay Jacqueline. Ang full-time niyang trabaho ay ang pag-aalaga sa 4 niyang anak. Simula po nung nagkaasawa ko, nawala na po ako ng trabaho. Ang ginagawa ko sa bahay, ang magluto, magsaing, magugas ng plato, maglaba, maghatid at saka magsundo sa school. Habang ito namang si Nanay Tessie, wala mang trabaho, pinagkakakitaan naman ang kanyang tindahan habang nag-aalaga rin ng 6 na anak. Bukod rito, gumagawa rin siya ng dessert na binibenta. Actually po ma'am, nagtitinda talaga kami ng Graham Ball. Umpisa nung semestral break, yun ang ginagawa ng anak ko. Kasi nung wala pa akong maliit, nag-ano talaga ako ng mga kakanin. Mga mommy, dahil batid namin ang inyong pangangailangan sa pagkakaroon ng extra cash, maghahandog kami ng isang libreng dessert tutorial. Kasama ang mga inimbita naming chef sa pangunguna ni na Chef Nitz Calabong at Chef Ria Aplaska. Nandito tayo ngayon para turuan ng mga mami na gumawa ng dessert na pwede nilang pagkakitaan. Siguradong kayang-kaya nilang gawin ito sa kanilang mga bahay. So tara! Mahahati sa 2 grupo ang tutorial na may tig-15 mga miyembro. Ang unang grupo, tuturuan ng usong dessert ngayon na no-bake cheesecake in a jar. Simple mga sangkap lamang ito, ang Graham crust, cream cheese, condensed milk, all-purpose cream at fruit topping gaya ng blueberry. Kaya naman umpisahan na natin ang lutuan. Tuturuan po namin kayo ng paggawa ng dessert na madali pong pagkakitaan, lalo na nitong Pasko. Gagawa po tayo ng blueberry cheesecake na nasa glass. Yun po yung uso ngayon. Pero ideal po siya pang business. Ang Graham crust, importante raw na duruging maigi. Haluan din daw ito ng asukal at melted butter para sumarap. So ilalagay po natin to dito sa shot glass. Ang ating mga mommy, tutok sa kanilang pakikinig at pagbabasa ng recipe. Dito na po tayo sa cheesecake. Babatihin ang cream cheese. Kung wala po kayo nito, pwede pong gamitin yung hand mixer. Or pwede po ninyo, kamayin nyo po yung tinidor. Ganunin nyo lang hanggang lumambot yung tapos batiin nyo lang po. Saka na inilagay ang condensed milk at all-purpose cream. Huli namang batihin ang heavy cream para maging whipped cream ito. Meron po kayo yung Iris. Pwede po yon. Sa pag-assemble ng jar o glass, unang ilagay ang cheesecake mixture sa Graham crust. Sundan ng whipped cream at blueberry topping. Pwede po siyang gamitan ng strawberry, pwede pong pineapple, mangga, banana, kahit po ano. Heto na ang finished product. Dahil excited ang ating mga nanay na matutunan ito ng maigi, sila naman ang susubok sa pag-assemble. Halata nakinig silang mabuti kay Chef. At matapos ang isang masayang tutorial, isa-isa na nilang tinikman ang kanilang mga ginawa. Nasa 295 pesos kada 30 jar ang kapital na kailangan dito. Kung 25 pesos per jar ang benta nyo, maaari kayong kumita ng 11 pesos kada piraso. Masarap po. Saka marami pong nalaman namin na tunuro ko sa amin ang hindi po namin nalalaman. Ngayon po, alam na po namin kung paano kami kikita po ng aming pagkakakitaan. Wala akong trabaho ngayon, pero pwede ko itinda ito. Ngayon, dahil magtitinda ako ngayon na darating na Pasko, pwede ko gawin kung pang negosyo. Sa kabilang grupo naman ituturo ang sweet treat na Easy Choco Truffle Balls.
Tatlong uri ng tsokolate ang kailangang gagawin na gawa sa dark, white at milk chocolates. May kasama itong heavy cream, butter, milk. Choice of flavor gaya ng coffee, corn syrup, cinnamon powder, brandy, at ang choice of topping gaya ng cocoa powder at nuts. Ngayon, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng chocolate truffle. Saktong-sakto kasi malapit na magpasko. Kailangan lang daw tunawin ng cream dahil ito ang tutunaw sa tsokolate. And then, pwede na po natin ilagay yung butter natin. Kinakailangang iset aside ang mixture para tumigas ito. Pwede na rin itong gawin sa ibang chocolates gaya ng milk at dark. Ilagay rito ang mga flavor gaya ng cream, syrup at butter. Itong si Mommy nakikipagpalitan pa ng flavor ideas sa kanyang katabi. Kapag matigas na ito, pwede nang ipagulong sa choice of topping gaya ng cacao powder o nuts. Ganito na ang magiging itsura ng Choco Truffle Balls. Ang mga mommy naman ang sasabak sa paggagawa nito. Bawat proseso, maingat nilang ginawa. Naku mga mommy, siguradong mas masaya ang Pasko nyo ngayong taon. Pikiman time! Nasa 200 pesos naman ang kapital na kakailanganin para sa 30 pieces nito. Pwede kayong kumita ng 7 pesos kada piraso kung ibibenta ito ng 15 pesos. Magandang experience po yung tinuro sa amin na dark, white, and milk chocolate truffles kasi po nag-visit na rin po ako ng mga cakes, pastries. Additional po ito para sa pwede ko siyang itinda lalo na magki-Christmas. Ang no-bake cheesecake at Choco Truffle Balls, swak na business idea para sa mga nanay. Karilin nyo yan mga mommy, para ngayong Pasko, kumita kayo ng malaki. Siguradong hindi na masasayang ang oras nyo at may extra pang gastos pa kayo.